Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Ang pagiging maarte ko at masamang ugali ang pinakaayaw sa akin ng mga tao, lalong-lalo na si Alan at ng pamilya niya. Pero dahil sa pag-uugali kong ito, nakatagpo ko ng katapat at binago nito ang buhay ko. Ngunit dahil sa mga taong ito, ay nakakilala ko ng mas masamang tao pa kesa sa akin. At dito, mas natuto ko sa buhay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sophie. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot niyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag niyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. What the hell? Ew! Huwag ka nga tumabi sa akin! Dugyot ka! Wala kang lugar dito sa teritoryo naming mayayaman. Kaya kung ako sa'yo, lumayo-layo ka sa akin. Saan ako uupo? Wala nang ibang upuan, no? Magsisimula na rin ang klase. Ang arte mo naman. I don't care kung wala kang upuan. Oh, wait! Ayun no! Meron doon sa tabi ng basurahan. Buisit, antipati ka. Imbis pahabain pa ni Alan ang interaction namin, mas pinili niya na lang na umupo sa may basurahan kaysa makipag-away sa akin. Alam ko naman kasing nakaka-drain ng energy makipagsagutan sa akin. Huling araw na ng pasok namin sa school noon, Kabanong, nang mabwisit na naman kami ni Alan sa isa't isa. Madalas kaming nag-aaway dahil hindi namin gusto ang aura ng isa't isa. Para akong sinilaban sa puwet nang tumabi siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit iritang-irita ko sa presensya niya. Dahil siguro siya lang ang may lakas ng loob sumagot-sagot sa akin. Tsaka, isa pa, napakadugyot niya, kaya ayoko talaga sa kanya. Hindi man lang niya naiisip na mag-ayos ng sarili niya. Ang haba na nga ng buhok niya, dry at magulo pa. Parang wala talaga siyang pakialam sa sarili niya. Madalas siyang pumasok sa school nang walang ligo at butas-butas ang damit. Ang baho pa ng hininga niya. Alam niyo yung amoy ng bulok na bagang? Ganon na ganon ang amoy ng hininga niya. Kadiri talaga. Lunchtime na, dumiretso na ako sa school canteen kasamang friends ko. Pagdungaw ko pa lang sa mga siniserve na pagkain, naumay na agad ako. Paulit-ulit na lang kasi ang mga lutong pagkain sa kantin. Bad mood ako nung araw na yon. Binwisit na nga ako ni Alan. Wala pang matinong pagkain sa kantin. Wala naman akong nagawa. Bumili na lang ako ng spaghetti at burger. Kailangan kong kumain dahil may volleyball practice ako sa hapon. Siguradong manghihina ako kapag hindi ako kumain. Sinabi ko sa tindera na wag lalagyan ng hot sauce ang burger dahil hindi ako kumakain na maanghang. 2 beses kong inulit ang sinabi kong yun sa kanya. What is this, Manang? Di ba sinabi ko nang huwag mong lalagyan ng hot sauce? Ano ba? Patay ba ang utak mo? Ang tanga-tanga mo naman. Pasensya na, ma'am. Papalitan ko na lang po. Never mind. Nawalan ako ng gana. Sinasayang mo lang ang oras kong bitch ka. O ayan, sa'yo na yung burger mo. Stupid! Ano nangyari dito, ma? Oh, anong ginawa sa'yo ng babaeng to? Ma? Magnanay pala kayo? Kaya naman pala iritang-irita rin ako sa'yo, Manang. May pinagmanahan pala tong anak mo. Grabe kayo, no? Dinala niyo pa kabubuhan at kadugyutan niyo rito? Akalain niyo yun? Nakapagtrabaho at nakapag-aral kayo sa mamahaling school. Tapos ganyan kayo? Sana mawalan ka ng trabaho. Palpa ka kasi. At ikaw naman, sana mawala ang scholarship mo para hindi ko na makita yung pagmumukha mo. Bumalik na kayo sa pinanggalingan niyo, squatters! Sumusobra ka na, Sophie, ha? Hindi mo kailangang ipahiya ang nanay ko. Pwede mo naman siyang kausapin na maayos, eh. Grabe na yung katalas ng dila mo. Dapat lang yan sa kanya.
Sinabi ko nang huwag niyan lagyan ng hot sauce ang burger ko eh. Ilang beses ko na nga inulit. Hindi pa rin nagawa ng tama ang trabaho niya. Yun lang ang rason mo sa pagsigaw-sigaw at pamamahiya sa nanay ko? Punyemas na kababawan yan. Hintay mo, karma mong babae ka. Sa kalagitnaan ng confrontation namin, biglang dumating ang academic head namin. Tinawag niya kami ni Alan sa office ng head para i-explain ang kaguluhang nangyari. Pinagalitan ako ng academic head namin dahil hindi ko naman daw kailangang pagsalitaan ng masama ang nanay ni Alan. Iligay ko raw ang sarili ko sa sapatos ni Manang. Kung sa akin daw yung pamamahiya, siguradong depressed na ako ngayon. Pinagsabihan din niya si Alan na kapag naulit pa raw ang ginawa naming kaguluhan, kapag pinatulan pa raw ako ni Alan, posibleng mawala sa kanya ang scholarship niya at hindi na siya makapag-aral sa school namin. Sa isip ko noon, bakit hindi pa ngayon tanggalan ng scholarship si Alan? Total, hindi naman siya nababagay sa school namin. Tapos na po ba? Pwede na po bang umalis? Pasensya na po ulit, madam. Hindi na po mauulit. Una na po ako kung pwede na pong lumabas. May klase pa po kasi ako eh. Pagkatapos ako sermonan ng academic head, dumiretso na ako sa volleyball practice. Hindi ako nakapaglaro ng maayos noon dahil hinang-hina ako. Sumalang kasi ako nang wala akong kinain. As far as I can remember, hindi rin ako nag-breakfast nung araw na yon. Tinapos ko na lang ang practice. Bandang 6 p.m. na ako nakalabas ng school noon. Masama pa rin ang pakiramdam ko noon. Sa hula ko, nilalagnat na ako nung oras na yon. Habang naglalakad ako, napansin kong parang may sumusunod sa akin. Kinilabutan ako kaya binilisan ko ang paglalakad. Maya-maya lang, naramdaman kong may humablot sa akin bago ako nawala ng malay. Pagmulat ng mga mata ko, tumingin-tingin ako sa paligid. Nalaman kong mag-aalas 3 na madaling araw. Hindi ko alam kung nasan ako noon o kung talaga bang kinidnap ako o isang matinding prank lang yon na ginawa ng mga friends ko. Ang alam ko lang, nasa liblib akong lugar na napapalibutan ng maraming puno ang bahay. Madilim ang kwarto kung nasan ako. May kaunting liwanag lang galing sa labas, kaya naiilawan ng bahagya ang loob ng kwarto dahil bukas ang bintana nito. Sinubukan kong pumiglas habang nag-iingat sa bawat kilos ko. Nakatali kasi ang mga kamay ko at napansin ko ring nakalak ang pinto ng kwarto. Hindi ko alam kung ano ang totoong pakay ng tumangay sa akin. Kaya naging tahimik lang ako sa paggalaw at pag-observe sa paligid. Maya-maya, bumukas ang pinto kaya nagtulog-tulugan ako. Hoy, alam kong gising ka na. Huwag mo akong ginagago, no? Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo. Pamilyar sa akin ang boses na yon, Kabanong. Habang nakapikit ang mga mata ko, inalala ko kung kaninong boses ang narinig ko. Alan? Anong ginagawa ko rito? Kidnapper kang damuho ka! Let me go! Alam mo ba kung bakit ka nandito? Kasi punong-puno na ako sa iyong babae ka. Simula nung pagpasok ko sa school nyo, ginago mo ako eh. Kahit wala naman akong ginagawa sa'yo, talagang maarte at matapobre kang salbahe ka. Ayos lang sana kung ako lang ang gaganyanin mo eh. Pati nanay ko, dinamay mo. Ngayon, makakaganti na rin ako sa'yo. Tarantado ka! Pag ako nakalabas dito, sisiguraduhin kong makukulong ka! Sa totoo lang, tapang-tapangan lang naman ako nung oras na yon, Kabanong. Pero sigurado kong nahalata ni Alan na nanginig ako sa takot at naturete na ang utak ko sa kakaisip kung ano ang gagawin niya sa akin. Maya-maya pa, tinawag niya si Mang Cory at ang isang lalaki na tinawag niya sa pangalang Jano. Halos atakin ako sa puso nang dahil sa takot sa nakita ko. Hindi ako makasigaw. Natigilan lang ako habang lumuluha ang mga mata ko. Bumungad sa akin ang mga kakaibang nilalang na may matutulis na pangil at kuko. Nanlilisik ang mga mata at may mga pakpak. Kung tingnan nila ako, parang lalamunin nila ako ng buo. Narinig ko pa ang malademonyo nilang halakhak bago ulit ako mawala ng malay dahil sa halong gulat at takot. Kinaumagahan, narinig kong may pumasok sa kwarto. Si Mang Cory. Oh, gising ka na pala, Sophie. Dinalang kita ng almusal. Kain ka muna, oh. Huwag ka lalapit sa akin! Monster! Huwag kang matakot.
Hindi kita sasaktan, Sophie. Bibigyan lang kita ng pagkain. What's that? Baka laman ng tao yan. Hindi ako cannibal. Hindi ako katulad nyo, monsters! Mga aswang! Pasensya na sa nagawa namin sa'yo kagabi. Gusto ka lang namin turuan ng leksyon. Sumosobra ka na rin kasi. Pero wala naman kaming planong saktan ka. Oh, really? Kung ganon, bakit ako nakakulong? Bakit di mo pa ako pauwiin? Iha, gusto ko sana kaso wala tayo sa Cebu ngayon. Ha? Nasaan ba tayo? Nasa Capiz tayo, Iha. Nandito tayo sa probinsya ng pamilya namin. Oh my God! Ang layo nito sa amin! Ba't niyo ako dinala rito? Iuwi niyo na ako, please! Hindi pwede, Sophie. Hindi ka muna pwedeng lumabas dito at baka kung ano na naman ang ipakalat mong chismis tungkol sa amin. Baka ipahamak mo pa kami. So, hanggang kailan niyo ako itatago rito? Hanggang sa matutunan mo ang leksyon mo at maintindihan mo kami. Hindi naman porket nasa lahi namin ng pagkaaswang, demonyo na agad kami. Ni hindi pa nga kami nakakatikim ng laman ng tao. Pinili naming mamuhay na parang mga tao lang din na naniniwala at may takot sa Diyos. Kaya hindi namin magagawang pumatay ng mga inosente nang dahil lang sa kalam ng sikmura. Simula noon hanggang ngayon, nakayanan naming kontrolin ang mga sarili namin hanggang sa nasanay na lang kaming kumukonsumo ng mga hayop na makikita namin sa kagubatan. Kahit papaano, sa ganung paraan, napapawi na rin ang gutom namin. Paano ako maniniwala sa'yo? Kinukulong niyo ako rito. Baka pwedeng lumabas-labas naman ako dyan sa sala. Nabuburyo na ang utak ko dito. Saka, baka pwedeng bigyan niyo naman ako ng pamalit. Ayoko mag-amoy basura katulad ng anak mo. Sige. Ipapaalam ko muna kay Alan na gusto mong lumabas-labas. Baka sakaling pumayag. Pero kung sakaling pumayag si Alan, wag na wag kang tatakas. Masama magalit ang anak ko. Hindi naman sa tinatakot kita. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Whatever. Sige na, lumabas ka na. Balik ka na lang kapag may good news ka na. Tiningnan ko ang dalang pagkain sa akin ni Manang, pandesal at sopas. Mukhang masarap naman dahil mainit-init pa ito. Tamang-tama sa malamig na panahon noon. Kaya paglabas niya, hindi na ako nagdalawang isip at kinain ko na ito. Wala patang 10 minuto, naubos ko na ang dala ni Manang. Sobrang sarap sa panlasa ko nung sopas dahil sa matinding gutom na rin. Pagkatapos kong kumain, naglakad-lakad ako sa loob ng kwarto. Naghanap ako ng masusuot kaso wala naman akong mapili. Bukod sa ang pangit ng design ng mga damit doon, wala rin sakto sa akin. Ang laki ng mga damit nila doon at puro panlalaki pa. Sabi ko sa sarili ko, never kong susuotin yung mga damit doon dahil ayokong mahawaan ng anghit ng pamilya nila. Maya-maya, biglang pumasok si Alan sa kwarto. Hoy Arte, gusto mo raw lumabas? Sige, papayag ako basta hanggang diyan ka lang sa sala ha. Hindi ka pwedeng gumala-gala, lalo na sa labas ng bahay. Kapag nagtangka kang tumakas, lagot ka sa akin. Nasabi na siguro sa'yo ng nanay ko na masama ako magalit. Oo na. Dami mo pang sinasabi eh. Come on, hurry up! Buksan mo na ang pinto, monster! Pagbukas ni Alan ng pinto, bumungad sa akin ang kanilang simpleng sala. May maliit na TV, isang mahabang upuang kahoy, at 2 maliit na upuan na gawa rin sa kahoy. Ang bahay ni na Alan ay tulad lang din ng mga bahay ng simpleng pamilya na hindi nabubuhay sa karangyaan. Kahit simple ang bahay nila, organisado ang mga gamit nila at malinis naman ito. Kaya hindi ko alam kung bakit pabaya sa sarili si Alan. Maayos naman sa bahay ang nanay niya. Okay naman pala ang bahay niyo. Malinis naman. Pero bakit ikaw? Ang dugyot mo. Mas gugustuhin kong maging dugyot kesa naman maging maarte, salbahe at malditang katulad mo. Whatever, loser. Bakit nga? Natural sa aming mga aswang na magkaroon ng hindi kaya-ayang amoy dahil nga hilaw na karne ng hayop ang kinakain namin. Iba kami mga aswang. Hindi kami katulad ng mga tao na kailangan maligo araw-araw at magpahid ng kung ano-ano sa katawan. Mas uunahin namin ang kalam ng sikmura kaysa sa mga kaartihan. Tsaka itong bahay ito ng yumao kong ama.
Kaya gusto namin ni nanay na panatilihin itong malinis. Bilang respeto na rin kay tatay. Anong klaseng utak yan? Di ba nakikihalubilo kayo sa aming mga tao? At ayaw niyong malaman ng iba ng mga aswang kayo? Ang ibig sabihin, mag-isip at kumilos ka bilang tao. At ang matinong estudyante, pumapasok sa school ng may ligo at toothbrush. Hindi rin nagsusuot ng butas at lukot-lukot na damit. Hindi kaartehan ng mga sinasabi ko dahil normal na ginagawa naming mga tao yan. Ano bang pakialam mo? Pinalabas na kita, di ba? Ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Yang mabaho mong hininga. Ang sakit sa ilong eh. Ayusin mo naman yung bunganga mo. Eto ba? Ha? Ha? Sige oh, ha? Hamuin mo tong bibig ko. Ano? Ha? Inilapit sa akin ni Alan ang kanyang bibig at binugabugahan ako ng mabaho niyang hininga. Kahit pinalabas niya na ako, bisit na bisit pa rin ako sa kanya. Sa pagkakataong yon, kahit isa pa siyang nakakatakot na nilalang, mas nangibabaw ang pagkabanas ko sa kanya kaysa sa takot. Hindi ko na siya sasantuhin kapag inulit niya pa ang ginawa niya. Talagang tatamaan siya sa akin kapag pinaamoy niya ulit sa akin ang malaimbornal niyang hininga. 11:00 ng umaga, naamoy ko ang nilulutong adobong baboy ni Manang Cory. Jano! Alan! Sophie! Umupo na kayo. Kakain na tayo. Nagluto ako ng adobo. Masarap to. Pork ba yan? Diet ako eh. May halong manok at itlog ito, Sophie. Kain ka. Masarap to. Hayaan mo na yan, ay. Nag-iinarte na naman yan. Pinagluto na nga eh. Imbis magpasalamat, nag-inarte pa. Umay. Itiko mo nga yung bibig mo. Nakakawalang gana eh. Uy, miss. Pinalabas ka na pala ni Alan, ha? Kasabay ka pa namin kumain ngayon. Mag-behave ka na, ha? Huwag kang pasaway sa amin. Honestly, ayokong kasabay kumain yung kapatid mo. Nakakawalang gana ang pagmumukha eh. Kakairita. Ouch! Dahan-dahan naman sa pananalita mo, miss. Miss ka ng miss dyan. Sophie ang pangalan ko. Tama na yan, kumain na tayo. Sana magustuhan mo at mabusog ka, Sophie. Diet ako eh. Pero, sige, salamat. Diet. Hindi ka naman pumapayat eh. Mas malakas ka pang kumain sa aming mga aswang eh. Tungkol pala dyan. Curious lang ako ah. Kumakain din pala kayo ng mga pagkain naming mga tao? Oo naman. Kaso nga lang hindi kami talagang nabubusog. Hilaw na karne ng hayop talaga ang hanap ng mga bibig namin. Pero para masabayan ka namin kumain, nagluto ako para sa atin. Gusto kasi kitang ipagluto at hindi naman pwedeng pabayaan ka lang namin. Really? Hindi ko alam kung magpapasalamat ako. Kasi unang-una, kinidnap niyo ako, diba? Ewan ko sa inyo, kakain na ako. Huwag niyo ako panoorin. Mag-aalas 7 na ng gabi nung buksan ni Jano ang TV para manood ng balita. Nabaling ang atensyon naming lahat sa isang report na tungkol sa mga natagpuang taong patay sa isang baryo dito sa Capiz. Nanginigan naman ko sa takot nang makita ko yung mga nakasensored na watak-watak na parte ng katawan ng mga biktima at mga nagkalat nilang laman loob sa kalsada. Nasusuka-suka pa yung reporter bago niya matapos ang balita niya. Aware akong maarte at maldita ako, kabanong, pero mangiyak-ngiyak ako sa awa sa mga biktima at natakot din ako para sa sarili ko dahil hindi malabong gawin din sa akin ni Alan ang nangyari sa mga biktima. Lalo na't hindi ordinaryong nilalang ang mga kasama ko. Pwedeng-pwede nilang gutay-gutayin ang katawan ko kung kailan nila gustuhin. Nako, ano ba naman to? Hindi na tayo basta-basta pwedeng magtagal sa labas ng bahay. Habang tumatagal, mas lalong nagiging delikado ang mga buhay natin. O yan, nakita mo yan, Sophie? Paniguradong mga kalaban namin mga aswang ang gumawa niyan. Hindi kasi lahat ng aswang ay katulad namin na gustong mamuhay bilang tao. Totoong may mga aswang din na masasama at pumapatay ng mga inosente nang dahil sa kalam ng sikmura at sa paniniwalang ang mga tao ay pagkain lang naming mga aswang. At yung balitang yan, mula sa angkan ni Nakidlat ang may gawa niyan. Pamilya sila ng malalakas at makapangyarihang aswang. Higit na mas malakas kaysa sa amin. Sila ang pumatay sa asawa ko dahil gusto nilang ipilit ang gusto nilang pamumuhay sa amin.
Namatay ang asawa kong ipinaglalaban ng kanyang prinsipyo. Para kay Kidlat, may hina ang mga aswang na hindi kumakatay at kumakain ng mga laman ng tao. Kaya ayon sa kanya, dapat mawala na rin kami sa mundo. Maabot lang daw namin ang pinakapotensyal namin bilang aswang kapag kumonsumo kami ng laman at dugo ng tao. Pero wala naman sa amin kung mahina kami sa paningin nila eh. Ang importante, hindi kami gumagawa ng karumal-dumal na krimen. Natakot ako at napaisip ako sa sitwasyon nilang mga aswang. O ngayon, wala ka na masabi. Di ba ang lakas ng lobong malitin kami ng nanay ko? Ikaw kaya sa sitwasyon namin, araw-araw namin kailangan mabuhay habang nagtatago dahil sa isang iglap, humandusay na lang kami dyan sa isang tabi at matulad na lang kami dyan sa mga nakikita mo sa balita. Paano kaya kung ialay ka na lang namin sa kanila, baka sakaling tigilan na nila kami? Alan, anak! Ang bibig mo! Ayusin mo ang pakikitungo mo kay Sophie. Hindi man niya tayo natrato ng maayos nung nakaraan, matuto ka pa rin magpakumbaba at ilugar ang galit mo. Wala siyang kinalaman sa mga nangyayari sa atin, kaya huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Hindi kita pinalaking masama ang tabas ng dila. I don't wanna hear any of this. Hayaan niyo na muna ako mag-isa ngayon, please. Hindi ko na naiintindihan ang nararamdaman ko. Masyado na ako na-overwhelm sa mga nangyayari. Nagkulong ako sa kwarto matapos nang makita ang balitang yon, Kabanong. Narealize ko na ang bibigat na ng mga nasabi kong masasama sa kanilang mag-ina. Lalo na kay Alan na halos araw-araw kong ginagawang miserable ang buhay niya sa school noon. Hindi ko man lang naisip yung nararamdaman niya. Gusto ko na lang sanang itulog yon ng buong gabi, kaso biglang may kumatok sa pintuan. Sophie, iha, pagpasensyahan mo na si Alan. Nadala lang siya ng emosyon niya kanina dahil sa mga nangyayari. Alam mo, kahit na pinahiya mo ko, pinapatawad na kita. Ayoko magtanim ng sama ng loob sa mga taong nakagawa ng masama sa akin. Naniniwala ako na meron pa rin silang kabutihang tinatago. Minsan kasi, pangpronta lang nila yung masasamang salitang binibitawan nila pero may malalalim palang pinagdadaanan. Naniniwala ako na merong kabutihan dyan sa puso mo. O good night na at sana mahimbing ang pagtulog mo. Wala na akong nasabi noon kay Manang Cory. Pero ngayon lang ako naka-encounter ng ganong klase ng tao na kaya akong patawarin kahit na naapakan ko na ang pagkatao niya. At sa unang pagkakataon, sa mga taong hindi ko pa kauri, naramdaman ko ang alagang hinahangad ko na hindi ko naranasan sa pamilyang pinanggalingan ko. Kinabukasan, lumabas ako ng kwarto at nakita kong naghahanda na ng almusal si Manang Cory para sa aming lahat. May mga nakalatag na pritong hotdog at itlog, mainit na tsokolate, kanin at pandesal. Sa may sala, sinalubong ko ng good morning si Alan kaso hindi niya ako pinansin. Hey, Alan. Ang aga-aga bad mood ka naman agad. Huwag mo naman akong pakitaan ng attitude. Wow, nagsalita yung babaeng puro arte sa katawan. Balak mo na naman akong guluhin, no? Hindi, no. Gusto lang naman kita yayain na kumain. Para sana matabunan ng mabangong amoy ng pagkain niyang hininga mo. Ayos ka rin eh. Ako pa sinabihan mong nag-a-attitude. Tara na nga, kumain na tayo. Pagpwesto nilang lahat sa dining table, ako na mismo ang nagkusang nag-abot ng mga plato, kutsara at tinidor sa mga kasama ko at sabay-sabay na kaming kumain. Pagkatapos naming kumain ay nagpresenta na rin ako na maghugas ng mga pinagkainan naming lahat. Manang Cory, ako na pong bahalang maghugas ng mga pinggan. Magpahinga na po muna kayo. Oh, hindi mo na kailangang gawin yan. Pero salamat ha. Teka lang, ikaw ba talaga yan, Sophie? Marunong ka palang gumamit ng po at opo. Ipagpatuloy mo lang yan. Ay sus, nagpapanggap lang yan. Baka nagpapakitang tao lang yan para makatakas yan dito. Hay nako, Alan. Wala akong masamang intensyon sa pagiging mabait ko sa inyo. Kung ako sa'yo, pagtuunan mo na lang ng pansin na alagaan niyang hininga mo pati itsura mo. Tularan mo naman yung kuya Jano mo. Maayos at malinis tingnan. O eto, buti na lang lagi ko pa rin dala tong hygiene kit ko kahit saan ako magpunta. Kaya nadala ko pa rin yan dito sa Capiz nung kinidnap niyo ko. May extra toothbrush at toothpaste ako dito. Sa'yo na lang to. Gamitin mo ha. Tutulong na nga lang tapos sisingitan mo pa ng lait.
Iba ka talaga eh. Pero salamat ah. You're welcome. Dapat sa susunod na mag-usap tayo, wala na yung umaalingasaw na hiningang yan ah. Kita ko na medyo natulala si Alan. Hindi niya siguro in-expect itong pagbabago sa kilos at pananalita ko. Ako din naman, hindi ko to in-expect na pwede naman pala akong makitungo ng maayos sa tao. Aaminin ko kabanong, masarap nga rin pala sa pakiramdam yung napapasalamatan ka sa mga ginawa mong maganda. Dumaan ang mga araw ng pagstay ko sa bahay ng mga aswang at napansin kong napapamahal na ako sa kanila. Lagi ko nang hinahanap yung masasarap na pagkain ni Manang Cory. Tinutulungan ko na rin siya sa mga gawaing bahay. Tapos, yung bangayan namin ni Alan, naging natural na biru-biruan na lang. Inaasar ko siya, tapos siya naman tong sagot ng sagot. Wala eh, ganun talaga kami. Pero masaya ako kapag lagi ko siyang kausap. Bandang hapon, kinausap ako ni Manang Cory at tumingi rin siya sa akin ng patawad dahil sa ginawa nilang pagkidnap sa akin. Sophie, sana mapatawad mo kami sa ginawa naming pagtangay sa'yo. Gusto lang namin na maturuan ka ng leksyon. Pero tingin ko, naiintindihan mo na kung paano kami mabuhay bilang mga aswang. Ayaw ka na rin naming maabala kaya nagdesisyon kami ni Alan na iuwi ka na sa inyo bukas na bukas din. No, ayoko nang umalis dito. Huwag niyo po akong paalisin, please. Kayo lang po ang family na nagparamdam sa akin ng genuine care na hindi ko naramdaman sa pamilya ko dun sa Cebu. Kapag nandito ako, ramdam ko na mahalaga ang buhay ko dahil sa pagtrato niyo po sa akin. Kaso Sophie, paano ang buhay mo na naiwan mo doon? Paano na ang pamilya mo? Yung pag-aaral mo? Dito ko na lang po ipagpapatuloy ang pag-aaral ko. Total, hindi naman ako minahal doon ng mga magulang ko ng tulad ng pagmamahal ng pamilya niyo sa akin dito. Matanong ko lang, ano bang dahilan at parang galit ka sa pamilya mo? Hindi ko pa po pala nasi-share sa inyo yung pinanggalingan ko. Ipinanganak po ako sa mayamang pamilya. Maraming businesses sa aviation industry ang mga magulang ko. Binigyan nila ako ng maayos na buhay gamit ang pera nila kaso tuwing hahanapin ko sila, hindi ko sila mahagilap dahil magdamag silang busy sa mga negosyo nila. Ramdam kong wala silang pakialam sa akin. Kahit kamustahin nila ako or mag-spend sila ng time na kasama ko, hindi nila magawa. Para sa akin, napakahalagang magbigay ng oras para sa mga anak kasi yun ang magpapalapit ng loob mo sa kanila. Sa mga oras din na yun, magagabayan mo sila. Lalo pa pong nawala ng direksyon ng buhay ko nang maghiwalay sila. Inexpect ko na kahit isa man lang sa kanila yung kumupkup sa akin pero wala. Pinabayaan nila ako at pinamigay na lang nila ako sa mga kamag-anak namin. Huwag ka mag-alala anak. Hanggat nandito ka sa poder ko, aalagaan at ituturing kitang parang sarili kong anak. Niyakap ako ni Manang Cory noong mga oras na yon, kabanong. Ang sarap sa pakiramdam kasi para na rin akong niyakap ng isang ina. Maulang Biyernes ng gabi, nagtipon-tipon kaming lahat sa sala para manood ng TV at magkwentuhan pagkatapos naming maghapunan. Nagustuhan ko ng maniraan kina Alan dahil napakasarap magluto ni Manang Cory. Napaparami ako ng kain sa sarap ng timpla niya sa papaitan. Ang galing niyo po magluto, Manang Cory. Baka pwede mo namang i-share ang secret mo. Aswang po kayo pero huling-huli niyo ang panlasa ng mga tao. Honestly po, natikman ko yung mga luto mo dati sa school canteen. Ang sasarap po talaga. Naku, salamat iha. Masaya ako at nagustuhan mo ang mga niluluto ko. Sikreto ko? Hindi ko alam eh. Pero gusto ko at masaya kasi ako sa ginagawa ko. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako magluto. Kaya siguro nasasarapan kayo sa mga luto ko. Hindi lang yan magaling magluto si nanay. Pati baking, kabisado rin niya. Nung nagpaulan yata ang Diyos ng galing sa cooking at baking eh. Sinalo ni nanay lahat eh. Wow, amazing! Gusto ko rin po maging kasing galing nyo balang araw para maipagluto ko rin ng masasarap na food ang mga anak ko sa future. Sige iha, kung talagang desidido kang matuto, tuturuan kita. Maya-maya'y may narinig akong sumisigaw na lalaki. Nagmamakaawa na wag siyang papatayin mula sa labas ng bahay. Nay! Sinakidlat! Nasa labas! Anong gagawin natin? Wala na tayong magagawa kundi harapin sila. Sophie,
Dito ka lang sa loob ng bahay ha. Huwag na huwag kang lalabas kahit na ano mangyari. Sige Alan, dito lang ako. Lumabas na ng bahay sina Alan habang ako naman nakadungaw sa bintana para alamin ang mga nangyayari. Uy, Cory! Kumusta na? Tagal na natin hindi nagkikita. Akala niyo siguro hindi namin mahanap tong lugar niyo, no? Ha, hindi bale. Walang problema. Hindi naman kami nahirapan eh. Alam mo namang matatalas ang pangamoy namin, di ba? Kahit saan kayo magtago, matutunton at matutunton namin kayo. Ay, siya nga pala. Eto, may pasalubong kami sa inyo. Sana naman magustuhan ninyo. Paulit-ulit ang lalaki na nagmamakaawa na huwag siyang papatayin. Ibibigay raw ng lalaki ang lahat ng gusto nilang mga aswang. Kahit maging alipin pa raw nila ang lalaki. Hayaan lang daw ng mga aswang na mabuhay siya. Shhh! Oy! Huwag ka na maingay at naririndi na ako sa'yo. Kanina ka pa Hindi nga pwede kasi ang buhay mo para narito sa mga kaibigan ko. Ay teka, may naamoy pa ako Isang tao. May tinatago kayong tao sa poder ninyo, no? Huwag mo siyang idamay. Sa amin ka lang may problema, kaya kami lang haharapin mo. Ganun pa rin ang desisyon namin. Ayaw naming mamuhay na parang katulad nyo, mga halangang bituka, mga sugo ni Satanas. Kahit anong gawin nyo, habang buhay na ang desisyon namin at pinipili naming maging mabubuting nilalang ng Diyos. Ganun ba? Di wala na palang silbi tong lalaking ito. Nanlaki ang mga mata ko at napatakip ako ng bibig ng dahil sa susunod na nangyari. Hinawakan ni Kidlat ang kanyang biktima sa bibig ng dalawang kamay at pwersahang ibinuka ang bibig nito hanggang sa mapunit at mahati ang katawan ng lalaki. Pagkatapos ay pinulot ng dalawang aswang na kasama ni Kidlat ang mga nagkalat na piraso ng bangkay ng biktima at nginatngat nila ang laman ng biktima sa harapan ni Alan. Demonyo ka talaga, Kidlat! Makakakuha ka rin ng katapat mo balang araw. At pagdating ng panahon na yon, sigurado kong sisingling ka na ng karma. Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo. Dami nyo namang satsat, mga hungang. Basta babalikan ko ba kayo Lalo na yung taong tinatago nyo. Mukhang sariwang-sariwa laman Baka sa susunod na pagkikita natin pagsalu-saluan na natin siya. O sige na, nakakatamad kayong kalaban. Ang ihina nyo. Wala akong mapapala rito. Halina kayo, umalis na tayo dito. Pagkalis ni Kidlat, pinunta agad ako ni Manang Cora at Alan. Sorry okay ka lang ba? Huwag ka na umiyak. Hindi ako papayag na may mangyari masama sa kahit na sino man sa atin. Takot na takot ako para sa inyo. Kayo ba? Okay lang kayo? Nasaktan ba kayo? Hindi, Sophie. Okay lang kami. Huwag ka na mag-alala. Kuya, paikuha nga ng tubig itong si Sophie nang maimasmasan siya. Sige bro. Sophie, kalma na ha. Wala namang mangyayaring masama Kaya uminaon ka lang. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, Sophie Iha. Huwag ka mag-alala. Siya nga pala, aalis lang kami saglit mamayang hating gabi Tuwing Biyernes kasi kami umahanap ng makakain sa gubat Mabilis lang kami, promise. Huwag mo na kaming hintayin. Huwag ka na magpuyat Ang itim na ng mga mata mo Mukha ka ng pandang bundat. Sana hindi ka makahanap na makakain mo mamaya. Mamatay ka sana sa gutom. Tama na yan. Magkakapikunan na naman kayo niyan May tanong pala ako. Curious lang po ako. Lahat ba ng aswang na talaga nung pinanganak sila? Hindi lahat, Iha. Kami ni Alan, aswang na talaga kami nang ipinanganak kami. Pero may ibang aswang na naging tao muna sila bago maging aswang. Pwedeng pinasahan sila ng bertud o itim na perlas para maging ganap na aswang sila. Pwede ring nakakain sila ng pagkain na gawa sa karne ng tao at dinuraan ng aswang. O pwede ring magritual ang isang ordinaryong tao na talagang nais maging aswang. Ang dami pang tanong Magpahinga ka na nga nang makaalis na rin kami. At gutom na kami. Kung gutom ka na, edi mauna ka na. Ilang araw ko na rin kasi gustong itanong yan. Buti nga naalala ko ngayon Sige na, Sophie. Pumasok ka na sa kwarto mo.
Magpahinga ka na't lumalalim na ang gabi oh. Sige po. Baka pwede mong sabihin niyang kapatid mo na mag-toothbrush pagkakain. Kasi amoy tae na naman sigurado ang bibig niyan bukas. Pagkatapos ng pag-uusap namin, dumiretso na ako sa kwarto. Sinubukan kong matulog, pero hindi pa talaga ako inaantok nung oras na yon. Kaya lumabas muna ako para magtimpla ng gatas at maghanap ng makakain. Napansin kong nakabukas ng bahagi ang pinto ng kwarto ni Alan, kaya napadungaw na ako. Nakita ko si Manang Cory, si Alan at Jano na may kung anong langis na pinapahid sa katawan nila habang parang nagriritual. Nabanggit nga pala sa akin ni Manang Cory na ang tawag pala sa kanila ay mga aswang layog. Kailangan muna nilang magsambit ng orasyon at magritual para sila mag-anyong aswang. Maya-maya lang, nagbago na ang kanilang mga itsura. Lumabas na ang mga pakpak nila. Pati ang mga matutulis na pangil at kuko ay kitang-kita ko na rin. Narealize ko nung oras na yon na hindi naman pala talaga sila talagang itsurang nakakatakot. Wala namang gaanong nagbago sa itsura nila. Ang nadagdag lang sa kanila ay ang matutulis na kuko at pangil at ang itim nilang pakpak. Sophie, ano ka ba? Bakit nasa labas ka pa? Alam naming nandiyan ka. Matulog ka na at lalabas na muna kami. Sorry na, hindi pa kasi ako inaantok eh. Kaya napakuha ko ng gatas. Hanap lang ako na makakain sa ref ha. Dadalin ko na lang sa kwarto. Sige Iha, walang problema. May hopya at spaghetti pa riyan. Dinamihan ko ng cheese yan para sa'yo. Kainin mo na Iha. Pagkakuha ko ng gatas at ng mga pagkain, dumiretso na ako sa kwarto. Idinaan ko na lang sa midnight snack ang nararamdaman ko at baka sakaling antukin na ako pagkatapos. Kinabukasan, nagising ako ng 8:00 ng umaga. Napansin kong nakapaganda na ng almusal si Manang Cory. Good morning po, Manang Cory. Tulungan ko na po kayo maghain. Kumusta po pala? Nakahanap po ba kayo ng makakain nyo kagabi? Oo Iha, nakahuli kami ng buwaya at malaking ibon kagabi. Busog na busog kami ngayon eh, pero sasabayan ka pa rin namin kumain. Ay, mabuti naman po. Salamat po sa pag-aasikaso ha. Pasensya na rin po. Hindi ko po kayo natulungan magluto kanina. Mga 2:00 na rin po kasi ako nakatulog kagabi. Ang tagal ko pong dalawin ng antok eh. Okay lang Iha. Kung antok ka pa ngayon, matulog ka ulit pagka-almusal mo. Okay lang sa amin. Pagkalapag namin ng kanin, tapa at itlog sa lamesa, lumabas na rin sina Alan at Jano sa kanya-kanyang kwarto. Pagkaupo nila sa lamesa, nilagyan ko na ng pagkain ng mga plato nila. Oh, ayan. Kahit alam kong busog na kayo, kain pa rin kayo ng marami ha. Thank you, Sophie ah. Ikaw rin, umupo ka na. Kumain ka na rin. Wait, may napansin ako. Parang wala yatang amoy ang hininga mo ngayon ah. Nag-toothbrush ka ba? Hindi ah, guni-guni mo lang yon. Nox! I'm so proud of you! Ang laking achievement niya na! Nayo, may baliw rito. Pero seriously, masaya ako for you kasi naisip mo ng alagaan ang sarili mo. Alam mo, isa sa pinakamahalaga sa buhay, self-love. Kaya lagi mo na nga alagaan ang sarili mo. Saka sorry pala sa inyong lahat ha. Lalong-lalo na sa'yo, Alan. Hindi ko na uulitin yung pagiging bitchesa ko sa'yo. Pinagsisisihan ko na yun. Friends? Okay, sige. Friends, sorry rin sa ginawa ko sa'yo. Gusto lang talaga kitang turuan ng leksyon eh. Basta, huwag ka na maging salbahe kahit sa ibang tao ha. Iwasan mo na maging mapanghusga at matapobre. Okay lang naman maging maarte minsan eh. Pero ang hindi pwede, yung maarte ka na nga, salbahe ka pa't matalas pa dila mo. Ngayong friends na tayo, may hihingin lang sana akong pabor sa'yo. Pwede mo ba akong gawing aswang? Gusto ko maging katulad nyo. Narinig ni Manang Cory ang pakiusap ko kay Alan, kaya bigla siyang sumubat sa usapan. Hindi pwede Iha, hindi kami papayag. Bakit naman po? Gusto ko rin matuto mag-hunt katulad nyo. Gusto ko rin magkapakpak at lumipad katulad nyo. Mahirap ang buhay ng isang aswang, Sophie. Tingnan mo kami, nasa panganib ang buhay namin. Saka ang pagdidesisyon na maging aswang, hindi yan parang kanin lang na kapag napaso ka iluluwa mo.
Kapag naging katulad ka namin, panghabang buhay na yan. Wala nang balikan yan. Pero desidido na po ako eh. Saka wala na rin po akong balak bumalik sa amin. Wala naman pong pakialam sa akin ng mga tao doon. Kayo na po ang pamilya ko. Kaya gusto ko maging katulad niyo. Wala namang problema sa akin kung dito ka titira. Pero hindi ka talaga namin pwedeng gawing aswang. Huwag na matigas ang ulo mo, anak. Di bale, kahit hindi ka maging aswang, mamahalin pa rin kita. Mamahalin ka pa rin namin. Yun no. Ay nay, lalabas pa pala ako mamaya ah. Saan ka pupunta? Basta po, babalik din naman po kaagad ako eh. Sama ka sa akin, Sophie. Okay, sige. Kahit hindi ko naman alam kung saan tayo pupunta. Bandang alauna, handa na kaming umalis nang mapansin kong hindi maayos ang damit ni Alan. Medyo lukot-lukot, pero wala ng butas. Agaw pansin pa rin talaga ang mahaba at magulo niyang buhok. Manang Cory, may pantali po ba kayo dyan ng buhok? Meron. O eto, iha. Saan mo ba gagamitin? Sa buhok po ni Alan, para malinis siyang tingnan. Halika rito, Alan. Susuklayan muna kita bago tayo umalis. Baka mairita ka lang sa bol-bol na buko. Hindi mabait na ako ngayon. Pero may bayad tong pag-aasikaso ko sa'yo. Gusto ko ng ice cream mamaya. Okay, sige, no problem. Ilan ba gusto mo? 1,700,000. Joke ba yun? Oo, tawa ka naman. Ayan, tapos na. Pogi ka naman pala eh. Dapat lagi ng ganyan para malinis tingnan at lumabas-labas naman yung kagwapuhan mo. Ano, okay na ba? Tara na, alis na tayo. Hindi pwede tayong gabihin eh. Pumunta kami sa bayan at nagulat ako nang dalhin ako ni Alan sa bilihan ng damit. Sa ukay-ukay. Oh, bakit nandito tayo? Kakain tayo rito. Siyempre, ano pa bang ginagawa sa ukay-ukay? Malamang mamimili tayo ng damit. Pasensya na dito lang kaya ng budget ko eh. Tsaka mas marami tayong mabibili rito kaysa sa mall. Kasi mas mura. Sana okay lang sa'yo. Oo naman, lalaban lang to. Ibababad ng matagal sa sabon. Tapos okay na. O sige, pumili ka na lang dyan ng gusto mo. Pilihan mo na rin si nanay kung may makikita ka ha. Ako na bahala sa mga damit namin ni kuya. Yes! Pero okay lang ba talagang pumili ako? Saan ka kumuha ng perang panggastos natin dito? Sa ipon ko. Iniipon ko kasi yung mga pinababawan sa aking pera ni nanay eh. Sige lang, kuha ka lang dyan ng gusto mong damit. Ito, tingnan mo, may tig 10 piso. Mukhang bagay sa'yo eh. Mukhang mamahalin niya kapag isinuot mo. Nasa pagdadala naman yan eh. Naks! Nambola ka pa dyan. Salamat, Alan. Ice cream tayo bago umuwi. Okay, sige. Pumili ka na muna dyan ha, tapos magmerienda tayo. Pagkatapos naming mamili, dumiretso kami sa isang kainan at umorder kami ng turon at ice cream. Super excited akong kumain nung hapon na yon. Kaya wala pa atang 5 minutes, naubos ko na yung nakalatag na pagkain sa harap ko. Ang tagaw mo talaga, Sophie. Akala ko ba diet ka? Saka na yung diet na yan. Ang sarap nito eh. O sige na. Ano, may gusto ka pa bang kainin? Sabihin mo na sa akin habang nandito pa tayo. Wala na, okay na ako. Thank you, Alan. Ay, sinaman ng Cory. Bilan natin ang pasalubong. Pagkabili namin, dumiretso na kami sa sakayan ng jeep at umuwi na kami. Pagdating namin sa bahay, para akong batang tumakbo papunta kay Manang Cory. Ipinakita ko mga pinamili namin at binigay ko na rin ang pasalubong naming turon at maruya. Uy, mga anak, ang gaganda naman ito. Ang galing niyong pumili ah. Saktong-sakto sa amin ng kuya niyo. Mamaya, lalabang ko ito para siguradong malinis at mabango bago natin suotin. Sige po, tulungan na kita. Saka ako na po ang magluluto para sa hapunan natin. Gusto ko po kasi magpasalamat kay Alan. May mga bagong damit din po ako eh. O sige, iha. Basta sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong, ha? Ano bang plano mong lutuin? Sinigang na baboy po. Okay po ba yun sa inyo? Ay, oo. Masarap yan. Sakto, may baboy pa dyan sa rep. Yan ang gamitin mo mamaya.
Sige po, punta lang po ako sa kusina. Magpe-prepare lang po ako. Maiwan ko po muna kayo ha. Hinanda ko na ang mga gagamitin ko sa pagluluto. Sa totoo lang Kabanong, hindi naman talaga ako marunong magluto. Pero sa kakapanood ko kay Manang Cory magluto, natuto na rin ako. Kabado ko nung oras na yon kasi hindi ko sigurado kung magugustuhan nila ang luto ko. Kaya siniguro kong tama ang bawat kilos ko. Pagkatapos ko magluto, pinapwesto ko na sila sa dining table. Eto na, luto na ang sinigang ala Sophie. Sana po magustuhan nyo. Ayos ang timpla mo, Sophie. Masarap. Oh, tikman nyo mga anak. Nax, galing mo magluto ah. Buti naman at nasarapan kayo. Pasasalamat ko yan sa mga binili mong damit sa akin kanina, Alan. Ayos, Sophie. Masarap nga. Sarap ng hagod sa lalamunan. Alam mo, napakaswerte ng mapapangasawa mo. Hindi pa kami tapos nang biglang marinig namin ang boses ni Kidlat. Magandang gabi, Cory. Alam ko nandiyan kayo. Tara dito sa labas. Usap muna tayo. Diba sabi ko nung nakaraan, babalik ulit ako rito? Nagkatinginan kaming lahat ng puntong yon. Napansin ko ang takot sa mga mata nila. Kaya niyakap ko ng mahigpit si Manang Cory. Kailangan natin magpunas ng langis at mag-anyong aswang. Halina kayo. Gawin natin ang mabilisan. Paano si Sophie? Sophie, halika. Sumama ka sa amin. Tatago kita. Pumasok kami sa kwarto ni Alan at pinapwesto niya ako sa ilalim ng kama habang mabilisan silang nagpahid ng langis sa katawan at nagsambit ng orasyon. Pagkalipas lang ng ilang minuto, narinig kong kumalubog ang pinto namin. Pumasok na sa bahay si Kidlat nang walang pahintulot. Ayaw niyong lumabas ha? Eh di ako na lang ang papasok. Alam kong nandito yung taong tinatago niyo. Ilabas niyo na siya. Ibigay niyo sa akin na maayos. Para walang gulo at walang masaktan sa inyo. Dalihan niyo na! Nagugutom na ako! Pagsalu-saluhan natin yung alaga ninyo! Hindi kami papayag na saktan niyo siya. Dadaan muna kayo sa amin bago mo siya masaktan. Gagawin namin ang lahat para protektahan siya sa mga demonyong katulad mo. Bla 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 bla! Ha, alam niyo, wala akong pakialam sa inyo. Pero kung gusto niyong mamatay ngayon, di sige, pagbibigyan ko kayo. Isa lang sana ang gusto ko eh. Ibigay niyo sa akin yung alaga niyo dahil nagugutom na ako. At saka, hindi naman ako makasarili. Inaya ko naman kayong pagsalu-saluhan natin siya. Nakita kong sabay-sabay nilang sinugod si Kidlat. Ngunit napakabilis niya lang na nakailag. Pagkailag niya, bigla niyang binuhat sa pamamagitan ng pagsakal si Alan at binatuto sa ere. Sinubukan ni Manang Coring ibaon ang kuko niya sa likod ni Kidlat. Ngunit parang hindi man lang nasaktan si Kidlat. Nilapa niya sa bandang leeg si Manang Cory at itinapon niya ito ng pwersado. Susuntok na sana si Kuya Jano pero naunahan naman siya ni Kidlat. Sinukmuraan siya nito na naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa. Pagbagsak nilang lahat, hindi na nag-aksaya ng oras si Kidlat at dumiretso na sa direksyon kung nasaan ako. Huli ka! Nagtatago ka ba ha? Amoy naman kita. Parang ang sarap-sarap ng laman mo. Huwag ka nang pumalag kasi. Ikaw lang din ang mahirapan eh. Ayaw ko nang mangyari yon sa huling sandali mo. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ng maluwag sa dibdib mo ang kapalaran mo. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo. Dahil siguradong mabubusog ako sa katawan mo! Wala akong nagawa kundi umiyak, Kabanong. Nakita ko kasing tumba na sina Alan. Tinanggap ko na lang ang kapalaran kong mamamatay na ako sa kamay ng isang aswang. Hindi na rin ako pumiglas dahil wala naman akong kalaban-laban at alam kong desidido na si Kidlat sa plano niyang pagpatay sa akin. Binuhat ni Kidlat ng isang kamay ang kama ni Alan at bineto ito ng napakalakas. Pumikit na lang ako at nagpaalam kina Alan. Alan, Manang Cory, Kuya Jano, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa pagpaparamdam niyo sa akin na kabilang ako sa pamilya niyo kahit naging masama ako sa inyo nung una. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil sinakal na ako ni Kidlat at idiniin sa pader.
Parang luluwa ng mga mata ko noon nang dahil sa lakas ng pagkakasakal niya sa akin. Maya-maya pa, pinunit niya ang damit ko at nilapa niya ang balikat ko. Sa totoo lang kabanong parang manhidda ko noon. Wala na akong nararamdaman na kahit na anong sakit. Paglipas ng ilang minuto, biglang dumating ang isang alipores na aswang. Sumugod daw ang mga gabunan sa teritoryo nila at kailangang harapin ni Kidlat ang mga gabunan dahil hinahanap daw siya ng mga to. Nagbanta raw mga ito na manggugulo sila at uubusin nila sina Kidlat at kapag hindi siya nagpakita. Narinig kong hindi raw kasi tumupad sa napag-usapan si Kidlat at naroon daw sila para singilin ito. Bigla kong binitiwan ni Kidlat. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Sa puntong yon, alam kong malapit na akong mawalan ng malay dahil napuruhan ako ni Kidlat. At maraming dugo ang nawala sa akin. Maya-maya, narinig ko pang pilit na lumapit sa akin si Alan, kahit napuruhan na siya ni Kidlat. Sophie! Sophie, gising! Sophie! Kaya mo yan! Hindi ka mawawala sa amin! Naghihingalo na ako ng mga oras na yon kabanong nang nilapitan ako ni Alan. Hindi na rin malinaw sa akin ang mga sinasabi niya. Maya-maya lang, may pinainom sa akin na likido na lasang dugo si Alan. Nilagok ko na ng nilagok yun hanggang sa kaya ko at may malay pa ako. Nang maubos ko na yon, nawalan na ako ng malay at hindi ko na alam ang mga susunod na nangyari. Pagmulat ko ng mga mata ko, napapalibutan ako ni na Alan na parabang hinihintay nila akong magising. Sophie, ay salamat sa Diyos at nagising ka na. Takot na takot kami kanina. Kung alam mo lang, alam kong masama pa ang pakiramdam mo. Magpahinga ka na muna. Ano pong nangyari? Akala ko mamamatay na ako eh. Saka kayo po, kumusta kayo? Alam ko napuruhan kayo ni Kidlat. Mabuti at buhay tayong lahat. Okay kami anak, huwag mo kaming alalahanin. Sophie, may kailangan ka malaman. Ano yun, Alan? Isa ka na ring aswang eh. Wala na akong maisip na ibang paraan, kundi gawin kang aswang. Ginawa ko yun para mabuhay ka. Patawarin mo ako sa ginawa kong yun nang walang paintulot mo. Ayokong mawala ka sa amin eh. Huwag kang humingi ng tawad, Alan. Thank you, sinave mo ko. Kung tutuusin, utang ko pa nga sa'yo ang buhay ko. Saka noon pa man din, ginusto ko na maging katulad nyo. Ginusto ko maging aswang at siguradong wala akong pagsisisihan sa kagustuhan ko. Finally, magkakauri na tayo. Pero mga anak, kailangan natin paghandaan ang pagbabalik ni Kidlat. Sigurado kung babalikan pa tayo noon. Sa ngayon, magpagaling at magpalakas tayong lahat. At ikaw, Sophie, huwag ka mag-alala dahil andito lang kami sa tabi mo para alalayan ka. Medyo magiging mahirap sa una na maging aswang dahil maghahanap ka talaga ng laman ng tao. Pero tuturuan ka namin mag-hunt ng makakain nating mga hayop. Masasanay ka rin sa pamumuhay natin kalaunan. Sige po, Manang Cory. Sa wakas, mai-experience ko na rin lumipad. Matagal ko nang gustong malaman kung anong pakiramdam ng nakakalipad sa ere. Nga pala, Alan, paano mo ako ginawang aswang? Kanina nalasahan ko na may pinainom ka sa akin na parang dugo. Pero hindi ako sure kung dugo nga ba talaga yun. Pinainom kita ng pinaghalong dugo at laway ko. Medyo kadiri yun ah. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Nasa bingit na ako ng kamatayan kanina. Pero ang lansa pala ng dugo mo, no? Malamang, malansa naman talaga ang dugo eh. Kahit ang dugo mo, malansa din yan. Akala ko kasi mapait ang dugo mo eh. Sorry naman, joke lang. Pero seryoso, anong gagawin natin kapag bumalik si Kidlat? Lalaban tayo, anak. Bagong aswang ka kaya siguradong kaya mong tapatan ang lakas at bilis niya. Kung magtutulong-tulong tayo, siguradong mapupuruhan o mapapatay natin siya. At kapag nangyari yon, hindi niya na tayo babasta-bastahin at tatantanan niya na tayo. Aray ko! Ang sakit ng tiyan ko! Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi ako mapakali. Para akong lalagnatin. Okay lang yan. Natural yan sa ating mga aswang. Ang mga katawan kasi natin, kailangan makakain ng sariwang laman para hindi na natin maranasan yung nararamdaman mo. Mukhang ganun talaga ang sistema ng mga katawan natin eh.
Hindi ko inakala yung isang buong laman ng kalabaw ay makakaya kong ubusin. Hindi ko rin maintindihan kung bakit napakasarap sa panlasa ko nung hilaw na karne. Salamat, Kuya Jano. Okay na ako ngayon. Ang galing mo din palang mag-hunt. Turuan mo ko niyan sa susunod, ha? Oo naman. Lagi na rin tayong magkasama kapag maghahanap na tayo ng mga pagkain. Mamaya sa unang hunt mo, gagabayan kita. Sige, Kuya. Aasahan ko yan. Alan, bantayan mo ko, ha? Siyempre naman. Basta dapat lagi kang sumunod sa kung ano yung mga sasabihin namin sa'yo ha, kapag mag-hunt na tayo. Tara na. Malapit na rin mag-ating gabi oh. Kailangan na natin pumunta sa gubat. Pagkatapos namin maganda, umalis na kami sa bahay at pumunta kami sa gubat kung saan maraming hayop na naninirahan at natutulog. Kinakabahan ako kasi hindi naman ako marunong sa ganito. Unang beses ko pa lamang malalaman kung ano ba itong kakayahan na meron ako. Sophie, diyan ka lang muna banda sa likod ng puno na to ha. Panoorin mo muna kung paano kami gumalaw at sumugod. Puntiryahin mo lagi yung mga paa ng hayop na target mo. Dahil yan siguradong hindi na yung makakatakas kapag napilayan mo. Kung hindi naman sa paa, pwede ring gilitan mo sa leeg. Madali na yung ulihin at patayin kapag nagawa mo yon. Sige, manonood muna ako sa inyo. Go, guys! Nagsimulang lumipad sina Manang Cory, Alan at Kuya Jano. Grabe yung synchronization ng galaw nila sa ere bago sila sumugod sa mga target nila. Kitang-kita ko talaga na sanay na sila at pagkatapos ng mga 5 segundo, may mga napuruhan na kagad silang 2 malalaking buwaya. Napapapalakpak at napasigaw ako sa husay ng ginawa nila. Grabe, ang gagaling nyo! Ayoko na, di ko magagawa yan. Parang ang hirap naman. Hindi yan. Kayang-kaya mo rin yan. Isipin mo lang ako palagi. Isipin mo lang yung mga sinabi sa'yo ni Alan kanina. Alamin mo lagi yung kahinaan ng target mo bago ka sumugod. Tingnan mo banda ron, Sophie. Merong natutulog na kalabaw dun, oh. Ikaw nang bahala. Basta, huwag ka lang matataranta, ha. Kayang-kaya mo yan. Mag-iingat ka, Sophie. Kapag pumalag yung kalabaw, umatras ka at kami na ang bahala. Andito lang kami sa likod mo. Itatry kong patayin yung kalabaw. Salamat sa inyo. Nagdahan-dahan akong naglakad papunta sa kalabaw at nung nasa tamang distansya na ako, ginaya ko ang paglipad nila sa ere para makabuelo ako bago sumugod. Nagulat sila dahil napakaliksay ng pagsugod ko at imbis na magilitan ko sa leeg o mapuruan sa mga paa yung kalabaw, nasuntok ito sa ulo at nabasag ang makapal na bungo nito. Kahit ako kabanong, hindi ko ini-expect na ganun ako kabilis at kalakas. Grabe ang kamo mo ah. Para kang nag-ala superwoman kanina. Patay na kaagad yung kalabaw sa isang suntok mo. Oo nga, Sophie. Ni hindi mo na kinailangan yung tulong namin kanina. Kinaya mong mag-isa yung hayop na yon. Ang lakas-lakas mo pala. Kaya lalo akong na-inlove, nabibilib sa iyo eh. Ganito pala ang lakas na meron ako. Not bad para sa first timer na tulad ko. Thank you sa tiwala niyo sa akin. Ngayon, kayang-kaya na natin lahat mga aso. Sapat na rin itong kakainin natin para sa araw na ito. Umuwi na tayong lahat para mapagsaluhan natin itong mga pinaghirapan natin ngayon. Pagdating naming lahat sa bahay, pinagpira-peraso ni Manang Cory ang lahat ng mga sariwang laman at gumawa rin siya ng masarap na sabaw at inumin na kapartner nito. Wala talagang tatalo sa lasa ng mga hinahanda sa amin ni Manang Cory. Natatanggal sa isipan ko yung pagdadayet tuwing hinahandaan niya kami ng pagkain. Pagkatapos namin kumaing lahat, niyaya ko ni Kuya Jano maglakad-lakad sa labas ng bahay. Meron daw kasi siyang importanteng sasabihin sa akin. Nagulat ako sa pagyayaya niya. Pero hindi ko na in-overthink ang sasabihin niya. Pumayag ako at lumabas kami ng bahay. Kuya Jano, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Mukhang sobrang importante ah. Ngayon mo lang din ako inaya ng ganitong usap. Ano bang meron? Oo nga eh. Hindi kasi ako sanay makipag-usap ng ganito kaseryoso. Minsan ko lang talagang gawin to. Pasensya na ah. Sa totoo lang, ayoko nang paligoy-ligoy pa eh. At hindi ko na rin kasi mapigilan itong nararamdaman ko sa'yo. Matagal na kitang gusto, Sophie. Ha? Sorry kuya, hindi ko inaasahan to.
Bakit mo naman ako nagustuhan? Umaanga kasi ako sa tapang na meron ka eh. Kahit pa nung hindi ka pa aswang, na-realize ko na matapang kang klase ng tao. Namuo sa damdamin ko yung pag-anga ko sa'yo tuwing nakakasama kita. Na-appreciate ko yung pag-amin mo sa akin pero sorry, may nagugustuhan na akong iba eh. Halata naman siguro kung sino. Hindi ko sigurado kung gusto niya rin talaga ako pero aaminin ko rin sa kanya sa tamang oras ang nararamdaman ko. Bahala na kung anong maging resulta. Oh, hindi na ako nagulat. Kitang-kita ko naman sa tuwing nag-uusap kayo eh. Sobrang natural nyo sa isa't isa. Kahit pa nagbabangayan kayo halos araw-araw, kitang-kita kong bagay kayong dalawa eh. Sorry Kuya Jano. Sana manatili pa rin tayong magkaibigan at wala sanang magbago sa ating dalawa. Oo naman, walang problema Sophie. Nandito lang ako at poprotektahan ko kayong lahat, kahit ano man ang mangyari. O sige na, balik na tayo sa bahay at baka hinahanap na tayo ni Alan. Pagdating namin malapit sa bahay, nakita namin si Alan sa labas na parang may hinahanap at kita ko sa mukha niya na alalang-alala na siya. Nang makita niya ako, nilapitan niya kaagad ako. Oh Sophie, saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinahanap eh. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Akala ko kung napaano ka na. Uy, ano ka ba Alan? Masyado ka naman nag-aalala. Naglakad lang naman kami ni Kuya Jano sa labas kanina eh. Sorry, ayoko kasing hindi kita nakikita eh. Hindi mawala sa isip ko yung ginawa sa'yo ni Kidlat. At hindi ko nahahayaang mangyari yung kahit na sino pa sa inyo. Biyernes ng umaga. Pagkagising ko, napansin kong wala si naman ng Cory at Kuya Jano sa paligid. Maya-maya, lumabas na rin si Alan sa kwarto niya. Tumakbo na kagad ako papuntang banyo dahil alam ko makikipag-unahan na naman siya sa akin. Nung oras na yon, ihing-ihi na ako. Kaso, katabi lang ng kwarto niya yung banyo kaya mas nauna siya sa pinto kaysa sa akin. Oh, nauna ako ah. Ako na muna. Taing-taing na ako eh. Tsupi na. Ihing-ihi na ako eh. Ako na muna. Ang tagal-tagal mo na naman dyan sa loob. Alis na muna. Ano ba Sophie? Lalabas na to eh oh. Alis na. Babaho tayo dito. Hindi pwede. Ako na nga muna. Paunahin mo naman ang babae. Sa katingin ko, nantitrip ka na naman eh. Ako hindi. Ihing-ihi na talaga ako. Dali na. Ako muna. Hindi pwede. Nang dahil sa pag-aagawa namin ni Alan, nasira namin ang doorknob. Ayan! Nasira tuloy. Kapag nagpumilit ka pa, hahalikan na kita. Yak! Kadiri ka! Pero dali na, ihing-ihi na nga ako eh. Kapag hindi mo pa ako pinauna, dito na ako mismo. Hindi ko na natapos ang sinasabi ko dahil bigla akong sinunggaban ni Alan at hinalikan sa labi. Mga 3 segundong naglapat ang mga lips namin. Nang magkahiwalay ang mga labi namin, natigilan kaming dalawa. Sige, ikaw na lang muna ang mauna. Kaya ko pa namang tiisin eh. Hindi, okay lang. Ikaw na. Baka magkasakit ka pa niyan sa kakapigil eh. Okay lang talaga. Walang problema. Napansin kong medyo nauutal-utal kaming magsalita pareho. Biglang ang lakas at bilis din ng tibok ng puso ko. Ano bang nangyayari sa atin? Nakakainis ka talaga, Alan. Nakakainis ka rin Sophie. Ginugulo mo ako lagi eh. Pero bakit ba hinahanap-hanap pa rin kita? Araw-araw na magtang kasama, pero hindi ako nauumay sa presensya mo. Gusto kita lagi nakikita at nakakausap. Kahit nga, binabara mo ako parati. Ano bang meron sa yung babae ka? Ginayuman mo yata ako eh. Sira ulo ka pala eh. Akala mo ikaw lang ang nakakaramdam ng ganyan? Ako rin kaya. Kahit ang dugyot mo. Kahit kailangan pa kitang pagsabihan na mag-toothbrush at ayusin ang sarili mo. Kahit lagi mo akong pinipikon. Gusto kita. Akala mo naman kung sino kang gwapo pero oo na. Malakas naman talaga ang dating mo sa akin. Eh di ikaw na. Che! Alis na ako. Napangiti si Alan sa sinabi ko habang ako naman medyo nakakunot ang noo. Tumalikod na ako para umalis na sana kaso hinawakan niya ang kanang kamay ko at tinatak ako papalapit sa kanya para yakapin. Huwag ka na mainis Sophie, smile ka na. Mas lalo kang gumaganda kapag nakangiti ka eh.
I love you, Sophie. Ikaw rin. Kumalma ka na, Alan. Tatahimik na ako. I love you too, Alan. Kahalika na sana ako ulit ni Alan nang biglang dumating si Manang Cory. Kaya medyo nataranta kami at nagpanggap na may ibang ginagawa. Oh, gising na pala kayo. Anong nangyari sa inyo at parang gulat na gulat kayo? Wala po, Manang Cory. Nalaglag lang po yung panty. Higaw ko po. Hanapin ko lang po Ayusin ko lang po itong doorknob nitong pinto natin sa banyo. Biglang nasira eh. Ewan ko sa inyong dalawa. Tulungan nyo na kami rito sa mga pinamalengke namin. Pakilagay na lang ang mga ito sa kusina. Lumapit na kami kina Manang Cory para kunin ang mga binili nila sa palengke. Pagdating namin sa kusina, nang hindi na nakatingin sa amin si Manang, itinuloy ni Alan ang pagalik. Pero sa pagkakataong yon, pisngi ko na ang hinalikan niya, sabay kurot sa pisngi ko. Pagkatapos namin kumain kasabay sina Kuya Jano, nagkaroon kami ulit ng oras na kaming dalawa. Nagpaalam kasi kaming lumabas ng bahay saglit at maglakad-lakad. Ang sabi ko kay Manang, magpapatunaw lang ako ng kinain at tumataba ako ng tumataba. Sabay na kami lumabas ni Alan at nang kami na lang dalawa ang magkasama, nag-usap kami tungkol sa kailangan naming gawin. Alan, kailangan nating sabihin kina Manang Cory ang tungkol sa atin. Oo, Sophie. Hahanap lang tayo ng tamang tiyempo. Oo, agree ako. I-assess din muna natin ang mga sarili natin kung talagang mahal natin ang isa't isa. Hindi ko na kailangan gawin yon dahil sigurado na ako sa nararamdaman ko sa'yo. Nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Si Kuya Jano umamin sa akin. May gusto raw siya sa akin. Naaalala mo yung gabing nasa labas kami? Nung gabing yun siya umamin sa akin. Oh, talaga? Ano naman ang sinabi mo sa kanya? Sabi ko, may gusto kong iba. Alam niya nakako kung sinong tinutukoy ko. Eh, sino nga ba? Baka si Kidlat. Malamang ikaw. Naniniguro lang. Tsaka, gusto ko ulit marinig sa bibig mo na mahal mo ako eh. Pero seryoso, Alan. Matatanggap naman kaya tayo ng nanay mo? Oo, sigurado yan. Kung hindi, edi wag tayong sumuko hanggang sa tanggapin niya tayo. Tsaka bakit naman hindi niya tayo tatanggapin? Sa tingin ko, hindi naman siya hahadlang sa kasiyahan ng anak niya, di ba? Kaya huwag ka na mag-alala, Sophie. Ayos lang ang lahat. Sana nga matanggap niya tayo. Alam mo naman kasi di ba yung mga ginawa ko sa inyo dati? Baka nagmarka yun sa kanya. Hindi yan. Tsaka feeling ko lang tayo talaga makakatuluyan eh. Pustahan pa tayo. Wag na, iiskamin mo lang ako eh. Hindi baka ikaw pa gumawa niyan sa akin. Ewan ko sa'yo. Halika, pasok na tayo. Baka hinahanap na tayo ni Manang. Naging maingat kami ni Alan sa mga galawan namin noong mga sumunod na araw. Hindi kasi namin pwedeng ipalata na may kakaiba sa aming dalawa, kaya ginawa namin ang lahat para umakto na walang aminang nangyari. Isang hapon, napabalita na naman na may mga pinatay sa isang lugar dito sa Capiz. Halang talaga ang bituka niya ni Kidlat. Andito pa siya sa lupa, sinusunog na ang kaluluwa niya. Kaya nga kailangan lagi tayong handa. Dahil pwede ulit manggulo yung si Kidlat sa atin kung gugustuhin niya. Sa totoo lang, hindi ako gaanong nag-aalala dahil alam kong kayang-kaya siyang talunin ni Sophie. Bagong aswang si Sophie kaya umaapaw ang lakas at bilis niya. Pero wag pa rin tayo magpakakampante kahit apat tayo at nag-iisa lang si Kidlat. Sa susunod na bumalik siya sa atin, siguradong dehado na siya. Teka po, bakit ako, Manang Cory? Nung huling beses na nakita kami, pagkain ang tingin niya sa akin eh. Hindi ko po alam, baka wala akong binatbat sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Mapagtatanto mo rin ang totoong potensyal mo bilang aswang. Nay, ang kailangan natin gawin ngayon ay mag-ingat ng todo. Ayoko mapahamak ang kahit isa sa atin. Oo, lalaban tayo habang nag-iingat. Mas mainam ng walang maganap na laban at makakalimutan niya na lang tayo kaysa may mapano pa sa atin. Naaawa ako sa mga biktima ni Kidlat. Kung kaya ko lang sana silang iganti. Darating ang araw na pagbabayaran niya ang mga kasalanan niya. Linggo ng gabi, bandang 9:00. Nagtaka kami dahil hindi pa rin umuwi si Manang Cory. Nagpaalam kasi siya sa amin na may pupuntahan muna siya at babalik din naman kaagad.
Hindi na kami sumama kasi walang mag-aasikaso sa bahay. Ala, nag-aalala na ako. Wala pa rin si Manang Cory hanggang ngayon. Ano na kayang nangyari doon? Oo nga eh. Naiwan pa naman niya tong cellphone niya. Hindi natin malalaman kung nasaan siya. Maghintay pa tayo ng mga 15 minutes. Baka may dinaanan lang siya. Kapag wala pa siya, di lumabas na tayo. Hanapin na natin siya. Wala pa rin si Manang Cory pagkalipas ng 15 minutes. Kaya nagpasya na kami maglakad-lakad sa labas para hanapin siya. Maya-maya lamang, naamoy namin si Kidlat at si Manang Cory. Matatalas ang pang-amoy naming mga aswang kaya nakakabisado kagad namin ang natural na amoy ng mga tao at kapwa naming aswang. Nang puntong yon, iba na ang pakiramdam ko. Parang may mali. Parang may mangyayaring hindi kaaya-aya. Kaya sinabi ko kina Alan na sundan namin o hanapin namin ang pinagmula ng amoy. Nagpunta kami sa isang bakanting lote at doon nakita namin si Manang Cory na nakatali sa puno. Oh, mabuti naman at napaunlakan niyo ang imbitasyon ko. Hayop ka! Pakawalan mo si Manang Cory! Uy, ikaw yung pagkain ko sana nung nakaraan ah. Ayos ah, aswang ka na rin pala. Kaso, hindi tayo magkatulad eh. Ikaw, pipitsuging baguhang aswang. Ako, aswang na ako simula sa kapanganakan. Marami na akong kung ano-anong karanasan na nagpalakas pa sa akin lalo. Huwag ka masyadong mayabang, tanda! Huwag puro satsat! Baka mapahiya ka lang! Pakawalan mo si Manang Cory! Ako ang harapin mo! Kami ang harapin mo. Uy, nagkaisang mahihina. Kahit pa magsabay-sabay kayo, kaya ko kayong talunin kahit nakapikit ako. Mag-iingat kayo, mga anak! Ililigtas ka po namin. Kami na po ang bahala sa matandang to. Tingnan natin. Baka puro ka lang naman yabang. Puro satsat, pero wala ka naman palang binatbat. Mabilisan kaming nagpahid ng langis at nagsambit ng orasyon. Wala pang 1 minuto, nagbago na kagad kami ng anyo. Baka sa mukha ni Kidlat ang pagkabana sa akin. Sinugod niya ako, pero mabilis din akong nakailag. Tama nga si Manang Cory. Kaya ko makipagsabayan sa lakas at bilis ni Kidlat. Kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at tumatake na rin ako sa kanya. Habang ang dalawa niyang alipores ay nakipaglaban din kina Alan. Nung una, nailagan niya pa ang mga atake ko. Ngunit nang dahil siguro sa katandaan niya, halatadong napagod din ang katawan niya. Kaya ginamit ko na ang pagkakataon na yon para puruhan siya. Ibinato-bato ko siya sa ere ng pwersado. Kinalmot-kalmot ko rin siya at sinigurado kong babaw ng kuko ko sa lahat ng parte ng katawan niyang mahahawakan ko. Napansin kong kinailangan ni Alan ng tulong ko dahil nakaibabaw na sa kanya ang isang aswang. Mabilis akong tumakbo papunta kay Alan at binuhat ko ang aswang sa kanyang batok. Nilapa ko ang leg nito hanggang sa mamatay ito. Sumirit ang napakaraming dugo nito sa mukha ko. Naramdaman ko na susugod sa akin ang isa pang aswang. Diniretso ko lang siya sa plano niyang gagawin. Pagtakbo niya papunta sa akin, bigla kong lumingon at ibinaon ko sa sikmura niya ang buong kaliwang kamao ko na siyang bumutas sa tiyan niya. Napatras siya sa ginawa ko. Dudukutin ko na sana ang puso ng aswang nang napansin kong susugurin ni Kidlat si Manang Cory. Agad-agad akong kumilos para humarang at protektahan si Manang Cory. Sa puntong ito, ramdam kong nanumbalik ang lakas ni Kidlat dahil nakapagpahinga na siya ng kaunti. Muli ako nakipagsabayan ng atake sa kanya. Habang naglalaban kami, napansin kong may nakausling matalim na bakal dun sa bakanting lote. Nang magkaroon ako ng pagkakataon na mahuli si Kidlat, lumipad ako sa ere habang sakal-sakal siya. Nagpupumiglas ito, ngunit hindi ko kagad to binitiwan. Tumapat ako dun sa nakausling bakal. Paano ba yan? Pagkain mo lang ako noon. Pero papatay na sa'yo ngayon. Para sa tatay ni Alan at sa lahat ng biktima mo. Bye, asshole! Inilaglag ko ito at saktong pagbagsak niya dahil tumama sa puso niya ang nakausling matulis na bakal. Ang pagkatuhog na ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Sophie, anak! Sa wakas, tapos na!
Mabubuhay na tayo ng tahimik. Sophie, ayos ka lang ba? May mga tama ka ba? Ayos lang ako, Alan. Huwag mo ko isipin. Umuwi na tayo ngayon para maggamot natin ang mga sugat natin. Manang Cory, halika na po. Kaya mo po bang tumayo? Oo anak, kayang-kaya ko. Halina kayo, umuwi na tayo. Pagkatapos ng gabing yon, naging tahimik at maayos na ang buhay namin. Wala na kaming kinatatakutan na aswang napapatay sa amin. Napag-usapan din namin ni Alan na kausapin si Manang Cory at ipaalam na ang tungkol sa relasyon namin. Manang Cory, pwede po ba namin kayo makausap? May sasabihin lang po sana kaming importante. Sige anak, ano ba yun? Hinawakan ni Alan ang kamay ko sa harap ni Manang Cory. Nay, mahal ko po si Sophie. Mahal po namin ang isa't isa. Ay Diyos por santo, kung magyabangan kayo dati, kulang na lang magsaksakan kayo. Tapos kayo lang pala magkakatuluyan. Talagang mapagbiro nga naman ang tadhana. Okay lang po sa inyo? Hindi po ba kayo hahadlang? At bakit naman ako hahadlang? Kilalang-kilala naman na kita, Sophie. Alam kong mabuti kang tao. Basta ipangako mo lang sa akin na mamahalin at aalagaan mo tong si Alan ko. Promise po, Manang Cory. Saka, wag na Manang Cory ang itawag mo sa akin. Anak na nga kung ituring kita eh. Nay or mama na ang itawag mo sa akin. Ikaw na lang ang pumili kung anong gusto mo. Sige po, Mama. Nga pala, magpapasok ka na. Ano plano nyo? Tungkol po doon, dito na lang po kami ni Sophie sa Capiz mag-aaral para malapit lang din dito sa atin. Tsaka, mas okay po sana kung iwan mo na yung trabaho mo doon sa Cebu. Kaya nga eh. Kaya lang naman ako nagtrabaho doon para mabantayan kita. Ayos sana doon. Prestihiyosong eskwelahan. Pero ako naman, pwede naman akong bumalik sa dati kong trabaho dito sa atin. Sayang naman yung scholarship mo, Alan. Sure ka na ba dyan? Oo, sure na. Dito na lang tayo sa atin. Magaganda rin naman ang school dito eh. Tsaka, para may kasama rin to si Kuya. Kawawa naman eh. Lagi mag-isa. Baka mabaliw na to. Oy! Nanahimik ako dito ha. Huwag niyo akong isali dyan. O sige, bukas na bukas din i-enroll ko na kayo doon sa isang school malapit dito sa atin. Sakto at hindi naman din kamahalan ng tuition fee. Saka dadaan na rin pala ako doon sa panaderia na pinagtatrabahuhan ko dati. Sabi nung boss ko doon pwede raw akong bumalik sa kanila anytime. Saka kapag nakapag-ipon-ipon ako ulit, naiisip ko pala na magnegosyo tayo. Pag-usapan na lang natin sa susunod at kailangan ko ring humingi ng mga ideya nyo. Sige po, Ma. Tutulungan po namin kayo mag-isip. Mas okay na po magnegosyo tayo para walang boss. Saka sarili mo pa ang oras mo. Proud na proud ako sa inyo, mga anak ko. Ay, sa wakas, sulit lahat ng pagod at puyat ninyo. Congrats sa inyo, tol. Ang galing nyo. Masaya kami para sa inyo. Thank you, Ma, Kuya. Patutulungan na rin namin kayo sa panggastos natin. Mapapabilis na rin yung pag-iipon natin para sa target business natin. Ay, oo nga pala po. Kapag nagkatrabaho na kami, plano namin ibigay sa iyo, Ma, yung unang sweldo namin para masimulan na rin natin yung family business natin. Huwag ka na tumanggi, Ma, ha? Nakapag-desisyon na kami ni Alan. Okay mga anak. Sige, sobrang pinagpala naman ako ng Diyos kasi binigyan niya ako ng mga anak na katulad ninyo. Mahal ko kayo. We love you too, Ma. Pagkalipas ng ilang linggo, pagka-graduate namin, nakahanap kagad kami ng trabaho bilang customer service representative. Hindi gaanong kalakihan ng sweldo, pero ayos na rin. Ma, eto na po yung unang sahod namin ni Alan. Para po sa inyo. Sa wakas, masisimulan na po natin yung karinderya at sari-sari store na plano natin. Maraming salamat sa inyo, mga anak. Pangako, aasikasuhin ko ng mabuti ang negosyo natin. Magsabi lang po kayo sa amin kung kakailanganin nyo ng tulong, Ma. Lagi naman kaming nandito para sa inyo eh. Oo, anak. Maraming salamat talaga, ha? Simula na magkatrabaho kami ni Alan, nag-ipon na rin kami para sa kasal namin.
at para sa pagpapatayo namin ng bahay sa tabi lang ng bahay ni Mama Cory. Sophie, naisip ko nga lang pala, magpakasal na kaya tayo sa susunod na buwan? Tingin ko, sapat na rin naman yung ipon natin eh. Habang pinapagawa pa natin yung bahay sa kabila, pwedeng dito na muna tayo kina nanay. Ano sa tingin mo? Gusto ko yan, Alan. Sa West na lang tayo magpakasal para praktikal at hindi gaanong magastos. Ilaan na lang natin ang ipon natin para sa bubuuin nating pamilya. Ang importante lang naman kasi sa akin maging legal na mag-asawa na tayo. Kahit saan pa tayo ikasal, basta sa'yo ko ikakasal. Masayang masaya na ako noon. Ay, ang lambing mo ngayon ah. Sige na nga, sasabayan din kita. I love you, Sophie, asawa ko. Che, huwag ka nga. Kainis to. Diyan ka na nga. Uy, halika na rito. Huwag ka na magtampo. Niyakap ako ni Alan at nang makulong na ako sa bisig niya, kiniliti niya ako para mas mainis pa ako lalo sa kanya. Ewan ko ba, at tuwang-tuwa siya sa akin kapag nabubisit ako sa kanya. Ilang buwan matapos ang kasal namin, natapos at nakalipat na kami sa bahay namin. Nabuntis na rin ako sa panganay naming si Jimuel. At pagkalipas ng 2 taon, pinagbuntis ko rin ang bunso naming si Celine. Sa wakas, nakita na rin natin ang katas ng pinaghirapan natin. Ang ganda ng bahay natin. Simple pero maganda. Oo nga eh, dito natin bubuin ang pamilya natin. Paglaki ng 10 anak natin, makikita natin silang nagtatakbuhan dyan sa garden natin. 10 talaga? Ano ko, baboy? Ay, hindi ba? Nagpantig ang tenga ko sa narinig ko, kaya pinalo-palo ko sa braso si Alan. Uy, aray! Joke lang! Joke lang naman eh. Ang cute mo pa rin talaga kapag nagagalit ka, no? Etong kamao ko, cute din to pag tumama sa'yo. Nang malaki-laki na ang mga kids namin, tinuruan na rin namin silang dumiskarte at maghunt ng makakain nilang hayop sa kagubatan. Napansin kasi namin na talagang curious na sila sa kung anong kaya nilang gawin bilang aswang. Kaya hindi na rin kami nag-aksaya pa ng panahon. Sinigurado naming may papaliwanag namin ang lahat ng tungkol sa lahi namin at magagabayan namin sila sa journey nila bilang mga batang aswang. Oh kids, mukhang sobrang excited nyo na matutong lumipad ah. Ganyan din ako nung una. Pag nasa ere na kayo, ang sarap sa pakiramdam, lalo na kapag tumatama yung fresh air sa mukha. Mag-ready na kayo at aalis na tayo. Makikita nyo kung gaano kagaling maghantang mami nyo. Siguradong mapapabilib kayo sa kanya. Grabe ang nagagawa ng katakawan niya. Alam nyo ba yung 1 buong kalabaw na nahuli niya dati? Nako, muntik niyang hindi niya na kami bigyan. Alam nyo ba tong daddy nyo dati? Hindi to nagtutoothbrush kaya laging amoy imbor na lambibig. Nakakabilib ang kadugyutan ano? Sumabat sa amin ang mga anak namin. Aalis na lang daw kami nagbabarahan pa raw kami. Hindi pa rin kasi nawawala ang asaran namin kahit mag-asawa na kami, kabanong. Naging parte na talaga ng relasyon namin yon. In other words, ganun talaga ang dynamics namin bilang mag-asawa. Linggo ng hapon, sinundo ko sina Jimuel at Celine sa tindahan ng kanilang lola Cory. Ay nako kids ha, baka nagpapasaway na naman kayo dito kay lola nyo. Hayaan mo na anak, naaaliw nga ako rito sa mga apo ko eh. Natural sa mga bata maging medyo pasaway. Ikaw naman oh. Pero kapag nasusobrahan na po, kailangan din natin pagsabihan at disiplinahin. Nanay na nanay ka na nga talaga anak. Kayo talaga? Tama na ang kakakain ng candies. Masisira ang ngipin nyo niyan. Kayo ha, inuubos nyo tinda ng lola nyo. Relax ka lang Sophie. Pagbigyan na natin sila. Ngayon lang naman eh. Oh, andyan na pala asawa mo eh. Alan anak, dito na kayo maghapunan ha. Magluluto ako mamaya. Ay sige ma, namimiss na rin namin ang luto mo eh. Oh, narinig nyo yun kids? Dito tayo kakain kaya huwag kayong makulit ha. Punta muna kayo kay Tito Jano at tutulungan ko magluto si lola nyo. Alan, kayo muna ni Kuya Jano magbantay sa kanila ha. Pagkagat ng dilim, nagharap-harap na kaming lahat sa hapagkainan para mag-dinner.
Gusto ko lang sabihin sa inyo na abot langit ang happiness ko ngayon dahil magkakasama at kumpleto tayo kahit simple lang ang buhay natin. Sa totoo lang, mayaman pala ako. Mayaman ako sa inner peace, strength at love kasi kayo ang naging kapamilya ko. I love you all! Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Well, bago po tayo magwakas ay gusto ko magpasalamat sa pagsubaybay nyo sa kwento natin dito sa Pamela Clamil channel natin. Kung nagustuhan nyo po yung kwento, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe kung hindi pa ho kayo nakakapag-subscribe at pindutin nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong nanonotify pag may mga bago tayong videos dito. At syempre, mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin nyo na rin yung like button. Ngayon, kung medyo nabitin kayo, dalawin nyo po yung iba pa nating mga channel. Katulad na lang po ng mga kwento ni Kabanong. Dito po medyo mas mahaba yung story natin dito. At meron din pong mga music and effects. At kung nabitin pa rin kayo, inaanyayaan ko po kayong bisitahin nyo yung bagong-bagong channel natin. Yung Kabanong version 2.0. Kung saan meron pong moving images na dito kaya pwede na po ninyong panoorin yon. Habang nakikinig kayo ng maganda nating kwento na meron ring music and effects. Or pwede rin naman na nakikinig lang kayo. Or pwedeng gawin nyo pareho. O di ba mas maganda? Kaya sana po wag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa bagong channel natin na yun para isa kayo sa makasama sa first 100 subscriber ng channel natin na yun. At para hindi po kayo mahirapan na hanapin yung mga channels na nabanggit ko, ipipin comment po natin yung mga link o hindi kaya ilalagay natin sa description para madali nyo po itong makita. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!